Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa paglalagay ng tato at mga hikaw sa katawan? Sasagutin namin ang tanong na ito sa bidyong ito. Marami ka pang matututunan sa aming website na gotquestions.org Tagalog. Ipinag-utos ng Diyos sa lumang tipan sa mga Israelita, huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay ni maglalagay ng tato. Ako si Yahweh. Levitico 19:28. Totoo, ang mga mananampalataya sa ngayon ay wala na sa ilalim ng mga batas sa lumang tipan. Roma 10:4, Galatia 3:23-25, Efeso 2:15. Ngunit ang katotohanang mayroong kautusan laban sa paglalagay ng tato ay nararapat lamang na maging dahilan para tayo ay magtanong. Walang anumang sinasabi ang bagong tipan kung ang isang mananampalataya ba ay pwede o hindi pwedeng magpalagay ng tato. Kaugnay ng pagtatato, ang paglalagay ng mga hikaw sa iba't ibang bahagi ng katawan, ang sinasabi sa unang Korinto 10:31 ay magandang pagsubok upang malaman kung maaaring gamitin ang ganitong gawain para sa isang magandang hangarin. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Unang Korinto 10:31. Ang Biblia ay hindi nag-uutos laban sa tato o sa paglalagay ng hikaw sa katawan, subalit wala rin itong sinasabi na hindi tumututol ang Diyos sa paglalagay ng tato at paghihiwa sa ating mga katawan. Ang isa pang isyu na dapat isaalang-alang ay ang kahinhinan. Itinuturo sa atin ng Biblia na dapat tayong magdamit ng maayos o may kayumian. Unang Timoteo 2:9. Ang isang aspeto ng pagdadamit ng maayos ay ang siguruhing ang lahat ng dapat takpan ng damit ay natatakpan. Gayunman, ang pangunahing kahulugan ng pagiging mayumi ay upang hindi ka makakuha ng atensyon para sa iyong sarili. Ang mga taong nagdadamit ng maayos ay ginagawa ito upang hindi sila makakuha ng atensyon ng iba. Ang pagkakaroon ng tato at mga hikaw sa katawan ay may napakalaking posibilidad na makakakuha ng atensyon sa ibang tao. Sa dahilang ito, ang tato at mga hikaw sa katawan ay hindi matatawag na kayumian. Ang pinakamahalagang prinsipyo ng Biblia tungkol sa mga isyu na hindi direktang sinasagot nito ay kung may pagdududa ng isang bagay o gawain ay hindi nakalulugod sa Diyos, ang pinakamabuting gawin ay huwag ituloy ang naturang gawain. Kasalanan ang anumang gawang hindi ayon sa pananampalataya. Roma 14:23. Dapat nating malaman ng ating mga katawan, maging ang ating mga kaluluwa ay tinubos na at pagmamay-ari na ng Diyos. Kahit na ang unang Korinto 6:19-20 ay hindi direktang tumutukoy sa tato o paglalagay ng hikaw sa katawan, ngunit binibigyan naman tayo nito ng prinsipyo. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kung ang ating katawan ay pagmamay-ari ng Diyos, kailangan nating siguruhin na mayroon tayong malinaw na pahintulot mula sa Kanya bago natin ito lagyan ng tato o hiwain. Yan ang aming sagot sa tanong na, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa paglalagay ng tato at mga hikaw sa katawan? Sa aming website na gotquestions.org Tagalog, mababasa mo ang pagtalakay sa iba't ibang paksa at mga inirerekomenda naming babasahin. Kung nakatulong sa iyo ang video nito, click ang thumbs up at subscribe button. Kung gusto mong mapanood ang aming mga susunod na video, i-click ang bell at panoorin ang mga susunod na sagot sa iba pang mga tanong.